Ilagay lamang po natin sa context itong ating binasang mga talata at ilagay natin sa context na ano ang layunin ng Diyos, bakit tayo nilikha dito po sa mundong ito. Well, diyan natin lalagay yung context po ng mga talatang ito. Magpapasimula po ako dito sa pamamagitan ng pagsabing, ang Diyos po ay nasa project of restoring His creation through Christ. Ang Diyos po, ang gawain po ng Diyos ngayon, simula nang nahulog ang tao sa pagkakasala, ay i-restore niya ang creation sa pamamagitan po ni Kristo. At yan po ay pinatunayan ng Diyos nang buhayin niya si Kristo sa mga patay nang siya'y mamatay sa krus dahil sa kasalanan po ng tao. At tayo po na kay Kristo ay tinawag sa pamamagitan ng Ebanghelyo upang magkaroon tayo ng bahagi dito sa project of restoration of God or His creation. At ang bahagi po natin dito, pag tayo po ay tumanggap na kay Kristo bilang Panginoon, ay we should bear fruits. Tayo po ay magbubunga ng mabubuting bunga kaysa new creation na nililikha po ng Diyos. Kaya doon po sa chapter 1, verse 10, ay binanggit ni Pablo ang kanyang panalangin at ang panalangin niya, ang mga Kristiyanong kumikilala na ngayon kay Kristo, ay dapat magbunga sila ng mabubuting bunga at pag sila'y nagbubunga ng mabuting bunga, namumuhay sila ng isang buhay na kalugod-lugod sa Panginoon. At namumuhay sila ng pamumuhay na nararapat sa pangalan ng Panginoon. Okay? Dahil ang Panginoon, si Kristo ay ang Panginoon, kaya pag ang Kristiyano ay namumunga ng mabuting bunga, tinalulugdan siya ng Panginoon. Natutupad kasi yung layunin ng Diyos kung bakit siya tinawag. At siya ay nararapat sa pangalan ng Panginoon na kanyang taglay. At ang Bible po, sinasabi rin na sa Ephesians chapter 2, 8 to 10, na ang mga mananampalataya kay Kristo ay niligtas sa pamamagitan ng grasya ng Diyos, sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng gawa. Ngunit, tayo raw po na kay Kristo ay mga God's workmanship. Tayo ay mga masterpiece ng Diyos in Christ for good works. Hindi lang tayo niligtas para masabing niligtas na tayo, wala na tayo sa kasalanan, hindi na tayo hahatulan ng Diyos. Hindi po ganoon ang kaligtasan. Ang kaligtasan ay nalulubos pag yung layunin ng Diyos para sa atin ay mangyari. Ano yun? Matapos tayong maligtas ng biyaya ng Diyos, hindi sa pamagitan ng ating mga gawa, tayo ngayon kay Kristo ay workmanship ng Diyos to do good works. As God has prepared beforehand, sabi po ng Bible, na tayo'y lumakad sa ganong mga mabubuting gawa. So, we were saved by grace, but for good works. For good works. And when we are doing good works, we are being part of God's project in restoring this world. Kaya ang Panginoon, sa John 15 verse 8, ay sinabi niya, habang tayo raw ay nakaugnay sa Kanya, pag tayo raw po ay nagbubunga ng mabuting bunga, ang Diyos na Ama niya ay nag-glorify. Nag-glorify po ang Diyos, hindi lamang sa pag nagsasalita tayong praise the Lord, pag nagpupuri tayo, hindi lamang po ganun yun. When we are bearing fruits, as we are united to Christ, God is being glorified in our lives. Now, that is the context. Yung pong ating pag-aaralan ngayon. Gayunman, kailangan po nating magpatuloy sa paggawa ng mabuti dahil yun nga po ang layunin ng Diyos and we are part of His restoration project in His creation. Kaya kailangan nating bantayan ang ating sarili against deceptions. Because there are deceptions
there are false beliefs, there are false teachings, there are false practices that will derail us from God's purpose. Okay? Kanya po si San Pablo, dito sa mga talatang binasa natin, in fact, the whole chapter, Colossians chapter 2, is a warning against false beliefs. Na pinasimulan natin last week, ngayon po ay tutuloy po natin yung ilang pa mga bagay. Kaya winawarningan po tayo ni Pablo. Kasi yung false beliefs, it will derail us. It will lead us astray from God's purpose for our lives. Now, una po, pag-usapan natin yung influences of the powers. Quote-unquote, the powers. Lahat po ng mga wrong teachings, wrong beliefs, and wrong practices are somewhat influenced by evil demonic spirits. At ang layunin po ng mga demonic spirits niyan ay ilayo po ang tao sa Diyos. Nang sa ganon, hindi nila maganap, ma-fulfill yung layunin po ng Diyos kung bakit sila nilikha. Kung papansinin po ninyo, since creation, we can always go back sa creation, Genesis 1 and 2. Okay, dahil ganyan po nagsimula ang Bible, yung kwento, biblical story ng Bible, biblical story of man, biblical story of God. Kung mapapansin nyo, since creation po, yung manunukso po in the form of a serpent has been there to destroy God's good purpose in His creation and God's purpose for humans. Doon pa lang po yan sa Genesis 3 after creation. Nandun na po yung tempter in the form of a serpent, the devil, the Satan, the deceiver, sabi po sa ibang talata sa Bible, para po sirain ang mabuting layunin ng Diyos sa kanyang creation, particularly sa kanyang mabuting layunin sa tao as God's steward of His creation. At alam po natin, yung pong serpent na yun, yung pong ahas, dinisib po niya yung first humans to draw them away from God's purpose to manage His creation. Mababasa natin na ang Diyos po ay nilikha niya ang tao ayon sa kanyang sariling wangis. Nang sa ganon, yung tao pong naayon sa wangis ng Diyos ay i-reflect niya ang image ng Diyos na yon in managing creation. Kung papaanong ang Diyos ay matalino, kung papaano ang Diyos ay excellent, kung papaano ang Diyos ay good. I-reflect ng taong iyon who has been made in the image of God, yung image ng Diyos na iyon in managing His creation. Pero ano po ang ginawa ng ahas, ng tempter? Dinisib po niya yung first humans, leading them astray from God's good purpose. He deceived them, kung titingnan nyo yung kanyang panunukso, He deceived them not to trust in God. Na huwag silang magtitiwala sa Diyos, kundi magtiwala sila sa kanilang mga sarili in deciding what is good for themselves. Yun po yung temptation ni Satan na sabi ng Diyos, huwag niyong kakainin yung bunga ng pagkakaalam ng masama at mabuti. Kasi sa araw na kainin niyo, sabi ng Diyos, mamamatay kayo. Now, what is that temptation? Ang temptation po na iyon is basically, ang tao, pag kinain niya iyon, nagpapasya siya na siya na ang magsasabi kung ano ang mabuti, kung ano ang masama. Hindi na siya magtitiwala sa sinabi ng Diyos na mabuti at masama. That is the temptation of the fruit of the knowledge of good and evil. Na ang tao, siya na ang masusunod. Siya na ang magsasabi anong tama sa kanya, anong masama sa kanya, hindi na ang Diyos. So in a sense, man has decided to live independently of God. At yun nga po ang nangyari. Since man decided to be his own God, ano nangyari? Destroy ang purpose ng Diyos sa kanyang good creation. Kaya since then, God has been in the process, in the work, in the project of restoring His creation. In Christ, yun po. Now, gayon din pong paraan. Ang dyablo po, bagamat tinalo na po siya ni Kristo,
Bagamat tinanggap mo na si Kristo bilang iyong Panginoon, ito pong mga dark powers na ito, though they're already defeated in Christ by the cross, they will try to deceive you and me so that we will not fulfill God's purpose for our lives. Kanya po, ganun ang context nito. Now, let's review. Paano pong tinalo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo itong mga evil powers na ito na somewhat behind false teachings? Well, through the cross. Tinalo po sila ng Diyos through Christ sa pamamagitan po ng krus. Sa pamamagitan po kasi ng krus ni Kristo, tayo po ay pinalaya sa kapangyarihan ng kasalanan na ginagamit po ng mga evil powers to enslave men. Ang kasalanan po, yan ang ginagamit po ng mga evil powers para po sirain niya yung tao kasi every time na yung tao po ay nagkakasala, binibigyan niya ng power. Yung mga evil powers na ito na wala namang kapangyarihan sa kanya, ngunit siya'y nagpapatukso dahil siya'y alipin sa kasalanan, and when he commits sin, binibigyan niya ng kapangyarihan yung evil powers na ito. And because of that, hindi niya nagagawa yung mabuting layunin ng Diyos para sa kanya. Pero ang Diyos po, tinalo niya sila. Through the cross. Through the cross. Anong nagawa? Ano po ang nangyari sa cross? This is just a review of the past, of last week. Well, through the cross, God forgave us all our sins. Okay. Pinatawad po ng Diyos ang lahat ng ating mga kasalanan. In fact, sabi po sa Colossians 2:12-13, kinansel po ng Diyos, binura ng Diyos, yung debt certificate, yung debt utang, D-E-B-T. Yung debt certificate na ating pinarmahan na dahil tayo makasalanan, pero yun ay kinansel ng Diyos. Okay? Kinansel po ng Diyos. At hindi lang yun, binigyan po tayo ng bagong buhay ng Diyos through Jesus Christ. Na ngayon, through the Holy Spirit, meron na tayong resurrected life. Resurrection life. Kaya yan po, mahalaga yung baptism, yung water baptism, kasi yan ang sinisimbolo ng water baptism. Isa po sa mga sacrament na iniuutos sa atin ng Panginoon when we believe on Jesus Christ is to be baptized in water. Because baptism symbolizes our death to sin and our new life in Christ. Yan po ang ganyan po paraan tinalo ng Diyos ang mga evil powers. Kaya po, through the cross, ang Diyos po, He took away the evil powers' weapons. Inalis po ng Diyos, okay, sa pamagitan po ng cross, yung sandata ng mga evil powers ay inalis sa kanila ng Panginoon and he put them to shame. Tulad po ng sinabi sa inyo last Sunday, ang isa pong kahiyahiyang pwedeng mangyari sa isang mandirigma ay yung alisan siya ng weapon. At yun po ang ginawa somehow ng Diyos through Christ. Na itong mga evil powers na ito ay inalisan sila ng weapon that they could use against us. Why? Anong weapon na yon? Well, hindi na tayo matutukso. Because we have been forgiven of our sins in Christ, because we are free from the power of sin. Hindi na tayo matutukso basta-basta. We can always say no to temptation. We can always say no to temptation. At dahil po doon, these evil powers were disarmed. At sila'y pinahiya ng Panginoon sa harapan po ng mga tao and the evil forces around them. Pinakita po ng Diyos na pahiya sila because now Christians in Christ cannot be enslaved by them. Kaya po tayo malaya to serve God at hindi na po sila ang maghahari sa atin. Kaya po mangyayari ang kalooban ng Diyos. Now, ito po ay napag-isip-isip ko. No? Itong babalik ako doon sa sinabi ko kanina na every time a person sin or even a Christian sin, pag nagkasala ang isang tao, binibigyan niya ng kapangyarihan itong mga evil powers na ito. Okay, wala silang kapangyarihan against us. Pero when we sin, we are giving them powers.
At dahil po sa kasalanan ginagawa ng isang tao, hindi niya natutupad yung layunin ng Diyos sa buhay niya. To manage creation, to do what is good. Na, sa sarili ko, napag-isip-isip ko ito eh. When I was taking drugs, ay galit na galit ako sa mga magulang ko nung ako po ay pasok sa rehab. Kasi bakit ako pinasok sa rehab? Nag-i-enjoy ako sa buhay ko. Parang gano'n, no? Ngayon ko napagtanto, bagamat sinasabi ng isang taong, halimbawa, alipin sa isang anumang bisyo, wala naman akong ginagawang masama sa aking kapwa. Bakit niyo ako babawalan? Wala naman akong masamang ginagawa. Bakit niyo ako pipigilan sa aking bisyo? Alam mo na yung what is wrong there? Totoong wala kang ginagawang masama sa ibang tao. Hindi, sa isip mo, wala. Pero wala kang ginagawang mabuti. Habang ikaw ay gumagawa ng bisyo, masama, well, actually, dinidestroy mo yung sarili mo and yung purpose ng Diyos para sa iyo, hindi mo nang nagagawa kasi wala kang ginagawang mabuti. At hindi ka lang nagiging liability sa mga taong nakapaligid sa iyo, kundi walang benefit sa iyo. Doon ko na-realize, tama lang na talagang ikulong ako. Kasi kung hindi ako ikukulong, dangerous species ako. That's what happened when a person is sinning. Lalong-lalo na, slave na po siya sa kasalanan. Nagiging liability na siya sa mga taong nakapaligid sa kanya at sinisira niya yung kanyang sarili at hindi niya nagagawa ang purpose ng Diyos. Kaya po, kailangan ikulong. Okay? At kailangan silang palayain. Kasi the moment na sila lumaya, hindi na sila slave ng sin, hindi na sila slave by these evil forces, and then they will do what is good. The purpose of God is being accomplished, fulfilled in their lives. Then, tulad po ng sinabi ko, however, bagamat pinalaya na tayo ng Diyos dito, they will keep on exerting their efforts. Okay? As Christians, they will exert their efforts so that we will be derailed from God's purpose. Kaya po, let us be vigilant. Anong ginagamit nila? Deceptions. They could only deceive now. They could only deceive. They cannot really hurt us. Yung talagang lumpuin tayo. No, they can only deceive us. Kanya po, let's look at these deceptions. So how do we overcome these powers? By guarding ourselves against their deceptions. Their deceptions is by sowing false beliefs. Now, tingnan po natin yung mga deceptions na ito. Tatlo po ito. Una, deception number 1. The issue in this deception is God's acceptance of us. That's the issue of the deception. Ito po ang tinutukoy ni Pablo sa verse 16. Sabi niya sa verse 16, therefore, do not let anyone judge you by what you eat or drink, or with regard to a religious festival, a new moon celebration, or a Sabbath day. Dito po wina-warningan ni Pablo, ito po mga Colossian Christians na ito, against Jewish food laws and Jewish festivals na ginagamit po ng mga false teachers laban sa kanila. Ginajudge po ng mga false teachers na ito, na itong mga Colossian Christians na ito, na sila'y hindi pa bayan ng Diyos. Bakit? Kasi they don't practice these things. These are Jewish beliefs na pinai-impose nila sa mga Colossian Christians. These Colossian Christians were Gentiles, at dahil hindi nila pinapractice yung mga Jewish practices na ito, itong mga Jewish false teachers na ito, sinasabi nila, you are not yet fully God's people. Yun po ang kanilang deception. Kaya sabi po ni Pablo sa kanila, this is a deception. Don't be deceived by this. Kaya sabi niya, do not let anyone judge you regarding your standing with God. Sa ibang sa literal translation, do not let anyone become your umpire. Do not let anyone become your referee to tell you what is
what is the basis of God's accepting you as His people or not. Do not let anyone judge you. Okay? Kaya po, kinlarify ito ni Pablo, itong deception na ito. Okay? Itong deception na ito, okay, it has to be clarified, sabi ni Pablo. Sa ano ba ang, is it right na if you are not doing these Jewish laws and regulations, you are not a people of God? Is totoo ba yun? Now that you are in Christ, do you need these things? Okay? Yan po ay kinlarify ni Pablo kung bakit deception ito. There are two reasons why this is a deception. Sabi po sa verse 17, these are a shadow of the things that were to come. The reality, however, is found in Christ. Two reasons why this is a deception. Una, these food and festival regulations are showing the reality that is yet to come. Ito pong mga regulations na ito, they are not showing the reality. They are but shadow. Okay? Pag sinabi pong shadow of things to come, they are an anticipation of the reality. Hindi yan ang reality. Itong mga festivals na ito, itong food laws na ito, they are not the reality. They are but shadow. Di ba? Pag merong dumarating na shadow, alam mo merong dumarating na tao. Okay? At mukhang anino ni ano ito Oh, sabi ko na nga ba si ano yan kilala ko anino niyan Parang ganun. Then, parang ganun. No? Pag may shadow, reality is coming. At itong mga food laws na ito, they are just shadow of things to come. They are an anticipation of the reality. Okay? So, that is kaya deception yan. They are not the reality, they are the shadow. Pangalawa, their reality is found in Christ. Sabi niya, okay? Sabi niya, the reality, however, is found in Christ. At dahil si Kristo na ay dumating na, dahil yung pinapakita ng food laws na yung festivals na yon, si Christ na ngayong dumating na si Christ, panghahawakan mo ba yung shadow? Okay. Manghahawak ka para sa shadow? Okay. Halimbawa, yung girlfriend mo, hinihintay mo yung girlfriend mo, no? Nag-usapan kayo, diyan kayo sa Parque Cafe. No? What? Na-advertise, okay? Okay, nandun ka ngayon, naghintay ka doon sa labas, no? Tapos nakita mo yung, alam mo yung shadow ng girlfriend mo No? Uy, ito na dumating na. Tapos, na-excite ka, shadow. Tapos, nung dumating na, medyo pinansin mo yung shadow, narito na si reality. Parang ganun, no? Now, dumating na si Christ, so will you still cling to the shadow? The reality is in Christ. Ang ibig sabihin, God has accepted you in Christ. Will you still practice these things which are but shadows? So yun po ang issue. Ngayong dumating na si Christ, at tinanggap ka na ng Diyos through Christ, will you still cling to the shadow? Now, ano po ang issue nito? Balik tayo doon sa issue of fulfilling God's purpose of doing good works. Ano po anong issue na? How will that issue change? Okay? In my fulfilling God's purpose for my life. Ganito po ang connection niyan doon sa binanggit ko nung una. Okay. Marami po sa atin, sometimes we feel insecure in what we try to accomplish for God because we think we are not worthy. Di ba? Kasi we are missing some things in our lives. Di ba? There are times, kahit na Christian ka, you're doing your best for God, somehow, you feel insecure. Baka hindi ka pa tinatanggap ng Diyos kasi meron pang mga bagay na maaaring hindi mo nagagawa. Okay, kaya bagamat gusto mong paglingkuran ng Diyos na buong puso, medyo atubili ka pa, meron ka pang insecurity. Ganun po, parang yung mga Colossian believers dito, insecure sila dahil sinasabi ng mga
false teachers, kailangan nyo pang gawin yung mga Jewish traditions. Tinanggap niyo si Christ, pero huwag kayong masyadong kampante sa kalagayan nyo because you have to practice this and you have to practice that. Kaya somehow, tigil sila sa kanilang paglilingkod sa Diyos. Parang tayo po, ganun, tayo minsan eh. We think we are not worthy to serve God. We feel insecure. Pero, alam ho ninyo, ito po, kung alam po natin na sa pamamagitan ng ating pananampalataya kay Kristo, tayo po ay accepted na sa Diyos, we will be at ease and we can put all our efforts in doing our best to please Him. Hindi natin ginagawa yung mga ginagawa nating mabuting gawa para tanggapin pa tayo ng Diyos. No! Kaya natin ginagawa yung best natin para sa Panginoon kasi tinanggap na niya tayo. And that should give us ease. Tayo ngayon kay Kristo, tinanggap na ng Diyos. So we can do our purpose in doing good. Hindi para tanggapin tayo ng Diyos, kundi dahil gusto na natin gawin yung layunin niya para sa atin. Ngayong nakaugnay na tayo kay Kristo, pwede na natin gawin yung layunin ng Diyos para sa atin na noon pa ay pinrepare na po niya sa atin doing good works. We are acceptable. You give your best shot sa iyong paglilingkod sa Diyos. Lahat ng opportunity na ibinibigay sa inyo ng Diyos, yung mga gifts mo, yung mga talents mo, whatever you have now, you can give all of them to God in His service. Because He already accepted you in Christ. Yan po ang nakikita kong application dito. Kaya, yun pong exhortation ni Pablo dun sa mga slaves na sinusulatan niya sa Colossae. Slaves, ha? Slaves. Okay? Pag sinabing slaves, ito po ibabasahin ng mga talata, ito ang exhortation ni Paul sa mga slaves. Doon sa church na yon. Now, how insecure is a slave? Okay? Ang mga slaves po noon ay they belong to the lowest class of their society. They have no right. You can buy a slave, you can kill a slave because slaves are just properties nung pong panahon na yon. Pero anong sabi po ni Pablo sa mga slaves? Sabi niya, slaves, obey your earthly masters in everything and do it not only when their eye is on you and you carry their favor, but with sincerity of heart and reverence for the Lord. Then sabi niya sa verse 23, whatever you do, work at it with all your heart, as working for the Lord and not for human masters, since you know that you will receive an inheritance from the Lord. As a reward, it is the Lord Christ you are serving. Just imagine, this slave can now serve their masters sincerely. Okay? Not to win their favor, but to serve the Lord. Bakit nila magagawa yan? Kasi tinanggap na sila ng Panginoon. At hindi lang ngayon, sabi niya, they are assured of their reward from the Lord. They are assured of their inheritance from the Lord. So now, because they have been accepted by the Lord, even though their masters treat them as their property and they mean nothing to their masters, but in Christ, because they are now accepted in Christ and now they are assured of their inheritance from the Lord, you serve your masters. Wow! Security. Ganyan po, mga kapatid, ang unang deception. Ingat po tayo dyan. Thinking we are not worthy to serve God because somehow we fall short o kaya meron pa tayong hindi gando-gando. No, we are accepted. Because deception yan ng diablo. Pag sinasabi ng diablo, ay hindi ka pa worthy. Meron pang kulang ka pa. No, you are complete in Christ. That is a deception. That is to derail you to give your best for God. Now, let's go to the second deception. The second deception naman, ang issue naman po dito about God's empowerment of us through Christ.
Okay? That is the issue po dito sa pangalawa. God's empowerment of us through Christ. Verse 18. Do not let anyone who delights in false humility and the worship of angels disqualify you. Such a person also goes into great detail about what they have seen. They are puffed up with idle notions by their unspiritual mind. They have lost connection with the head, from whom the whole body, supported and held together by its ligaments and sinews, grows as God causes it to grow. Ang issue, empowerment. To gain access to God's power. Iyan po ang issue dito. Pero itong mga false teachers na ito who are being influenced by evil spirits, ang teaching nila ito, if you want to go to God, to be empowered by God, don't go directly to Him. Okay? If you go directly to God, that's being presumptuous. That's being prideful. God is so holy, so you cannot directly go to Him. So don't go to Him. Pag dumiretso ka sa Diyos, ang yabang mo. Parang sinasabi na, that's presumption. Masyado kang pangahas. Kaya, lumapit ka sa Diyos using intermediary of angels. So sa halip na dumiretso ka, dumaan ka sa mga angels. Okay? The lower the angel, the better. Kasi it shows you are humble. Okay? Kaya dadaan ka sa angel. Kung yung angel walang pipitsugin, yon mas best yun. Kasi makikita, humble ka. Hindi ka dumidiretso sa Diyos. In fact, doon po sa mga Colossian practices noon, yung esoteric, mysterious, secret practices noon sa Colossae, ayon po sa aking nabasa, sila raw po ay dumadaan sa ritual and worshiping angels. Okay? Para maka-access sila sa kapangyarihan ng Diyos. It is a ritual. They will worship angels, and when they are worshiping angels, they will see visions. Visions of God, and then they will go to God through the vision, and they will access God's power. Kaya po yung warning ni Paul sa verse 18, sabi niya, do not let this disqualify you. Yung mga ganyang katuruan. Okay? Sa King James, do not beguile you of your reward. Sa another translation, let no one cheat you. Sa ASB, do not let anyone rob you of your prize. Well, some possible meanings po, doon po sa pinag-usap, meron pang iba-ibang posibleng interpretation po dyan. Pero gusto ko pong mag-zero in sa context of connection to God. Okay, now, tingnan po natin, why is this practice false humility a deception? Bakit po deception itong false humility ito? Anong false humility? Huwag kang didiretso sa Diyos. Okay. Dumiretso ka, pumunta ka sa Diyos para dumaan ka sa mga padrino. Why is that a deception? Una, it comes from an unspiritual mind. Yun po ang sabi, they are puffed up with idle notions by their unspiritual mind. Okay? Yung pong ganung katuruan, it comes from an spiritual mind. Now, ang isang unspiritual mind po does not submit to God. An unspiritual mind is proud. It does not submit to God's way. Ang isang isip na makamundo, sabihin natin makamundo, makalaman, hindi yan nagsasabit sa Diyos. They are proud. Kanya po, this is a deception. Okay? Well, kung isipin mo, what is more prideful than to reject God's way of coming through Him, through Christ? Hindi ba prideful yon? Hindi ako lalapit sa Diyos through Jesus Christ. Masyadong pangahas pag ganon. Isn't that prideful? Isn't that being wise in your own conceit? Na sinabi ng Diyos, you come to me through Christ, pero sinasabi mo, no, I can't do that. That is prideful. That's being boastful. That is inventing your own way instead of submitting to God's way. Okay? Kaya false humility.
No? Akala mo, nagpapakumbaba ka, pero ang totoo, nagyayabang ka. Okay? Tulad ng temptation ni Satan kay Eve. Okay? Kaya sabi sa Tagalog, ngunit ang totoo, nagyayabang lamang sila, dala ng kanilang isipang makalaman. At titingnan mo, kaparehas po yan ng deception doon sa Genesis 3. A demonic deception, okay? Ikaw ang nagdi-decide kung ano ang tama, kung ano ang mali, hindi na yung Diyos ang sinusunod mo. Pag po ang isang tao ganyan, siya ang nagdi-decide kung ano tama, mali, deception na ng diablo yan. Okay? Deception na po ng diablo yan. Hindi na siya nagpapasakop sa Diyos. Alam niya ito sinasabi ng Diyos, pero siya pa rin ang nasusunod. That is a demonic deception. So, yun po ang una. Pangalawang dahilan kung bakit po ang false humility is deception, because this only leads to disconnection. Disconnection. The more someone go through intermediaries, not through Christ, not to God's way, not the Lord's way. Okay? The more a person go through intermediaries, not God's way, the more he will not get access to God's resources. Okay? Habang ang isang tao, hindi siya dumadaan kay Kristo, lalo siyang hindi makukonect sa Diyos. That's the point, yung po sinasabi Pablo. Tingnan po ninyo yung verse 19 sa Tagalog. Hindi sila nagpapasakop kay Kristo na siyang ulo at may kapangyarihan sa buong katawan. Nakaugnay sa Kanya ang mga bahagi nito sa pamagitan ng mga kasukasuan at mga litid. Siya ang nangangalaga, nagpapaunlad sa buong katawan ayon sa pag-unlad na ninanais ng Diyos. Okay? Pansinin po ninyo kung paano pong pinalalakas, pinangangalagaan ng Diyos ang bawat miyembrong nakaugnay kay Kristo. Sabi po dito, tayo raw po ay pinangangalagaan, pinalalakas, pinauunlad ng Diyos sa pamagitan ng ating pagkakaugnay kay Kristo at sa Kanyang katawan, yung church. Okay? Dumadaloy po sa atin yung paglagong galing sa Diyos. Dahil tayo'y nakaugnay kay Kristo, God's resources is flowing to us. And hindi lamang po yun, as we are connected to one another. Okay? You are connected to Christ, and because you are connected to Christ, you are actively connected to His church. And then, because of that, God's resources, God's blessing, God's power, God's wisdom, God's knowledge is flowing through us. Okay? Kaya you don't need intermediaries. Lahat po ng kailangan natin, okay, para gawin natin yung mabuting pinagagawa sa atin ng Diyos, available na sa atin in Christ. And lalong-lalo na if we are connected to the body of Christ, to the church. Kaya nga sabi ni Paul, I can do all things through Christ who strengthens me. Okay? Now, gusto ko pong bigyan ng pansin dito yung kahalagahan of being actively connected to the church. Napansin niyo ba sa verse na yan? You have to be connected actively sa church because through the church, as the church is connected to Christ, or God's resources, God's blessing, flow through the body as each one is connected to each one. Yung kasukasuan, yung mga litid-litid na yan, miyembro po yan ng katawan. Habang nakaugnay-ugnay ka sa katawan ni Kristo, yung pong blessing, yung mga blessing ng katawan na dumadaan sa litid, yung mga dumadaan sa kasukasuan, ay dumadaloy po dyan. Ang ibig sabihin, I have to be well connected to the body of Christ. So that I can avail of His resources, of His growth, of everything I need, so that I can fulfill God's purpose for my life. Kaya po papansinin niyo, isipin mo paano pong dadaloy yung growth po na galing sa Diyos in Christ kung hindi nakaugnay sa katawan. You appreciate
your church. Appreciate po natin ang church. Appreciate po natin yung mga cell groups natin na kinaaaniban po natin. Appreciate po natin yan. Alam niyo kung bakit? Every time we gather, okay, corporately, in a cell group, in this body like this, alam mo na, we avail of God's resources. Yung love, encouragement, yung pong papaalala, yung pong mga prayers, lahat-lahat na po na kailangan natin para mag-grow tayo at para matupad natin yung layunin ng Diyos, you have to be connected. Okay? Paano kang lalakas? Paano dadaloy sa iyo yung kapangyarihan ng Diyos? You're disconnected. Okay? Nasa mall ka. Church, Sunday, nasa mall ka. Paano ka ma-edify nun? No? Nanghihina ka. Wala ka sa cell group. Nanghihina ka. Sino magsasabi sa'yo? Sino magpipray sa'yo? Okay. Sino po ang malalakas? Those people who are connected to the church actively. Sinong mahihina? Sino yung natutukso? Sinong nabubuhay lang para sa sarili? Hindi niya ginagawa yung layunin ng Diyos para sa Kanya. Sino yun? Yung mga disconnected. And I believe this is also a deception of the devil. Ano yung deception ng devil? Ito, Kristiyano ka, hindi mo naman kailangan ng church. Sambahin mo yung Diyos sa bahay mo, nagpipray ka naman, nagdi-devotion ka naman. You don't need to connect yourself to the church. That, I believe, is a deception of the devil. Because a disconnected Christian, siya po ay target ng dyablo. Just imagine, kanya appreciate natin ang church. You will never go anywhere place in this world like the church where you can feel the presence of God. Where the Word of God is preached, where the Holy Spirit is moving, where the love of God is here. Though we are not perfect, pero we forgive, we love, we care. Okay? We want everyone here to improve, to progress, to develop. Meron tayong ganong attitude. Pero sa labas, pag nakita ka ng nag-improve, hilahin ka. They will destroy you. Pero sa church, because God is here, the Holy Spirit is here, we hear words that give us wisdom. Amen po mga kapatid. Kaya po, when a Christian is being tempted not to be actively involved in church, that is a deception of the devil. The devil, the demonic spirits can easily prey on that person. Now, ang sama nun, hindi niya nagagawa yung purpose ng Diyos para sa kanya. Nagamawa ng mabuti, inaisip lang niya, sarili niya. Okay, yun lang naisip niya. Pero yung purpose ng Diyos, na maging part siya ng ginagawang restoration ng Diyos. Ano ba sabi ng Panginoon? Sabi niya, He who is not against me is with me. But he who does not gather with me scatters. If he's not gathering with me, he's scattering. If he's not actively gathering with me, he scatters. Nagkakalat siya. Yun ang masama doon. Now, let's go to the third deception. And the third deception, the issue here is counting God's goodness as evil. I think this is the most fatal deception. To call God's goodness evil. Yan po nasa verse 20. Since you died with Christ to the elemental spiritual forces of this world, why, as though you still belong to the world, do you submit to its rules? Do not handle, do not taste, do not touch. These rules, which have to do with things that are destined to perish with use, are based on merely human commands and teachings. Such regulations indeed have an appearance of wisdom with their self-imposed worship, their false humility, and their harsh treatment of the body, but they lack any value in restraining sensual indulgence. What is this deception? Una,
This deception says, there are things that we need to abstain from if we want to please God. Kung gusto mong kalugdan ka ng Diyos, merong mga bagay na hindi mo dapat titikman, kakainin, o gagawin. Okay? Verse 21, do not handle, do not taste, do not touch. If you want to please God, there are things that God has created that you should not taste, you should not touch. Why is this demonic? Bakit po demonic yan? Well, I have to jump to another verse to make this clear to you. Diyan po sa 1 Timothy chapter 4. Why is this demonic? Calling God's goodness evil. Tingnan yung sabi sa 1 Timothy. Maliwanag ang sinasabi ng Espiritu, sa mga huling araw ay tatalikuran ng ilan ang pananampalataya. Susunod sila sa mga mapanlinglang na espiritu at sa mga katuruan ng mga demonyo. Ang mga katuruang ito ay pinalalaganap ng mga taong sinungaling at may mga manhid na budhi. Ipinagbabawal nila ang pag-aasawa at mga ilang uri ng pagkain, mga pagkaing nilikha ng Diyos upang kaining may pasasalamat ng mga mananampalataya at nakakaunawa ng katotohanan. Ang lahat ng nilikha ng Diyos ay mabuti at walang dapat ipalagay na masama. Sa halip ay dapat tanggaping may pasasalamat, sapagkat ang mga ito ay nilinis ng salita ng Diyos at ng panalangin. Demonic. Ipagbabawal nila ang mga mabubuting ginawa ng Diyos na huwag gagamit. Halimbawa yung pag-aasawa. Sinong gustong tumanggap niya yung pag-aasawa? Masama yan. Huwag kang mag-aasawa. Okay? So hindi kayo papayag, kahit no. That is demonic. Pag sinabi mo sa mga taong, kung gusto mong mapalapit sa Diyos, huwag kang mag-asawa. That's demonic. Huwag mong kakainin yan. That's demonic. Why? Because everything that God has created is good. And it should be accepted with thanksgiving. Bakit? Ano sinabi ng Diyos? Di ba nung nilikha ng Diyos ang bawat bagay, it is good, it is good, it is good. Everything that God has created is good. Nothing has to be rejected. And when someone is telling you to refrain from the goodness of God's creation, telling you they're evil, that's evil. Okay? Si Satan po, pansin nyo, sa Genesis 3, yan po ang panunukso niya, panliling lang niya doon sa mga unang tao, calling God's goodness evil. Okay? Now, pangalawa, bakit po deception yan? These practices are self-imposed, not God-imposed. Sila po ay mga inimpose ng mga tao sa kanilang sarili, pero hindi naman ini-impose ng Diyos sa kanila. Okay? Sabi nga dyan, may appearance ng wisdom, mukhang tama, pero ang bunga nito, false humility. Tulad sinabi ko po sa inyo kanina. Anong practice? Okay? Sabi niyan, harsh treatment of the body. Pagpapahirap ng katawan. Yung katawang ito, hindi po masama ito. Mabuti po ito. Ang daming nagagawang kabutihan ito. Ngayon, parurusahan ko ito para i-please ako ng Diyos. Harsh treatment of the body. Calling God's creation good. Okay? Kanya po, yun nga, ngunit, yung pagpapahirap po ng katawan, ano sabi diyan? Walang kapangyarihang pigilan masamang naisin. Meron pong mga tao, ganito, para ma-please daw po nila ang Diyos, gusto lang ma-please ang Diyos sa kanila, kaya pahihirapan nila yung katawan nila. Okay? Now, hindi po fasting ang pinag-usapan dito. Fasting is a different issue. Okay, halimbawa po ng false humility, yung harsh treatment of the body, penitensya. Penitensya. No, yung mga nagpipinitensya, they want to please God, kaya kahirapan, bubugbugin nila yung katawan. Nakita ko sa Facebook papasan siya ng krus natakid siya, natapilok. Kasi napatid siya nung kasama niya. Binagsak niya yung krus niya, pinagsusuntog niya. Sabi ko, ano ba naman ito?
nagpipinitensya, init ang ulo. Ano? Yung iba, nagpapasa na ng cross, binubugbog pa dito. Yung okay. Pinitensya, ano pa? Yung mga nasa convent. Yung mga nasa convent, I don't know, pero karamihan po sa kanila, they are there, pinaparusahan nila yung katawan because they want to serve God. Ang paraan nila para iserve nila ang Diyos, pahihirapan nila yung katawang ito. As if this body is evil. No! This body, meron pong kasalanan to, pero hindi masama ito. Sa pamamagitan ng katawang ito, nakakagawa tayo ng mabuti para paglingkuran natin ng Diyos. So do not mistreat your body as if it is evil. It is good. It is only Satan who will tell you that you are not good. Pangit mo. Dapat maputi ka, pero nilikha ka ng Diyos, maitim. Kaya anong sasagot mo doon? Bisisihin mo ang Diyos, siya ang lumikha sa akin. Pero sabi ng Diyos, I'm good. Yes, I'm good. If God tells me I'm good, I'm good. No matter what you tell me, God says I'm good. Kaya wag mong pahihirapan ng iyong sarili. Now, ingat po kayo. Ganito naman yung ginagawa ng iba. Nag-i-imagine lamang po ako dito. Yung iba, posible siguro sa mga Kristiyano ito, pinahihirapan mo yung sarili mo para kunin mo ang pabor ng Diyos. Paano yun? Christian to Ay, hindi muna ako magkakape. Bagamat paborito yung kape, meron akong hinihingi sa Diyos hindi mo na ako mag-chocolate. Dieta ako sa chocolate kasi meron akong prayer request sa Diyos. Parang ganun ba? Yung bang, hindi mo na ako mag-milk tea. O hindi mo na ako magja-Jollibee, mga ganun-ganun. Gulay lang ako ngayon kasi meron akong hinihingi sa Diyos. Ingat kayo, baka magbo-board kayo doon sa, alam nyo, ganito po yun. Ang Diyos, mabait po ang Diyos. Kinreate po ng Diyos ang mundong ito out of His goodness. Tingnan po ninyo yung creation. Lahat po ng bagay na kailangan natin narito. At nilikha ka ng Diyos para pangalagaan itong mabuting ginawa niya. Ang tanong, kailangan mo bang parusahan ang iyong sarili para bigyan ka ng Diyos ng iyong hinihingi sa Kanya? Ingat po kayo. Ako, I'm convinced of God's goodness. When I look at creation and how beautiful the creation is and how magnificent, how self-sustaining creation is, I see the goodness of God. And when He created me to manage this, I see His goodness. And then when I was led astray because of sin, Christ died for me so that I could be restored, so that I could live my purpose in this life. I see God's goodness. So how can I allow myself to be deceived that God is not good? That parts of His creation is evil. No, this is God's goodness. You are married, you should be happy. You want to get married, pray for a partner, okay? And that is not bad. Sex is not bad. This is God's goodness. Pero po, the devil will tempt us. There are parts of creation that is bad. That's of the devil. Habang tayo po, ginagamit natin ng creation lawfully and wisely, yan ang gusto ng Diyos. Let's use His creation lawfully, ayon sa kalooban ng Diyos, and wisely. Okay? With excellence. Yun ang gusto ng Diyos. Let's be excellent. Okay? Let's use whatever God has given to us, yung talent, yung creativity natin. Gusto ng Diyos yan. Yan ang dahilan. Bakit niya tayo nilikha? To manage this. Kasi minsan, yung mga Christian yan, yung ibang Christian na, ingat kayo dito, yung bang laging niisip nila yung kasalanan. No? Yung they always talk about, hindi ako nagkasala ngayon, wala akong ginawang kasalanan ngayon. Ang tanong doon, wala kang ginawang kasalanan, anong mabuting ginawa mo?
Laging ganun eh. Yung mga ibang Kristiyano kasi, pag sinabi nila, ang purpose ng Diyos to make us holy. Ang isip nila, yung holy, yung hindi ka gumagawa ng kasalanan. Kaya ang pagmamalaki nila after the day, wala akong kasalanan ginawa, wala akong masamang sinabi. Anong ginawa mo? Wala, ganun lang ko. No, the purpose of our redemption is that we will do what is right and good. Kaya ang tanong by the end of the day, hindi yung wala kang ginawang kasalanan. Ang tanong sa iyo, anong ginawa mong mabuti? Because holiness is not primarily about being clean. Holiness, ang ibig sabihin ng holiness is you are on God's team. You are holy according to His purpose. You are now living according to His purpose. That is holiness. Okay? Not about not sinning. Wala nang kasalanan eh. Wala ka nang kasalanan. Malinis ka na sa Diyos. You are accepted. And now do your purpose. Holiness means you are now on God's side. You are now on God's team. And His purpose is to redeem, restore His creation. That's our purpose. That's being holy. Kaya po mga kapatid, let us see, ano po bang mga warnings demonic? That's the conclusion na po ako. Ano pong mga warnings against demonic deceptions do you need to guard yourselves against? Habang tayo po ay lumalakad kasama si Kristo, habang tayo po ay nakaugat sa Kanya, tayo ay nakaugat na ngayon kay Kristo, at ngayon habang itinatayo po natin ang ating buhay tulad ng bahay kay Kristo, at habang tayo po ay nagiging matatag sa ating pananampalataya, at tayo ay thankful, nagpapasalamat tayo sa Diyos dahil sa napakarami niyang biyaya sa atin kay Kristo, alam niyo, hindi kayo madideceive ng mga deception ng diablo. Okay? At mapufulfill po natin ang layunin ng Diyos sa ating buhay. Pag nangyayari po yan mga kapatid, God is glorified. Nangyayari yung kalooban niya para sa atin. Okay? Now, challenge po for unbelievers, baka po meron tayong makasamang hindi pa sumasampalataya kay Kristo dito. Ito po, sinurrender mo na ba ang iyong buhay kay Jesus Christ? Ang Diyos po ay nasa project of renewing, restoring all things through Christ. Pinatunayan po yan ng Diyos when He raised Jesus Christ from the dead after Jesus Christ died for our sins. Ngayon po, ang Diyos is offering reconciliation to everyone through Christ. He's offering reconciliation to you. And when you surrender your life to Jesus Christ, burado na ang iyong kasalanan. Bibigyan ka ng kapangyarihan ng Diyos para tanggihan mo yung kasalanan. Kasi yung kasalanan nagpapahirap sa iyo, sisirain ka ng kasalanan. Pero pag sinurrender mo ang buhay mo kay Christ, bibigyan ka ng banal na Espiritu, bibigyan ka ng bagong kalikasan, and then you will begin to live life according to what's God's purpose for you. Magiging part ka niya ng team niya in restoring this creation. Yan po ay invitation sa sino man sa atin dito na hindi pa niya sinusurrender ang buhay niya kay Christ. Ikaw pa rin nasusunod sa buhay mo. Ikaw nagpapasya. Ikaw nagsasabi kung anong masama, anong mali. That's deception. Deception po yan ng diablo. Only God can tell you what is right and wrong for you. Ang unang mabuting dapat mong gawin is to surrender your life to Jesus Christ. Let us pray. Aming Ama, nagpapasalamat kami ngayon, araw na ito, dahil sa iyong mga salita sa amin. Dahil kami na kay Kristo, wala po kayong anumang paghahatol laban sa amin. Kami po dahil kay Kristo at dahil sa kanyang ginawa sa krus, ay katanggap-tanggap na po sa iyo ngayon. Kaya maaari po naming muling italaga, isuko ang aming mga
sarili, aming mga katawan bilang mga hain, buhay, katunggap-tanggap, ganap, kalugod-lugod sa Diyos, bilang karampatan po naming pagsamba sa Kanya. Kaya, O Diyos, salamat po sa mga salita mo, naway sa pamamagitan po ng iyong Espiritu, bigyan po ang bawat isa sa amin ng katiyakan, ng peace, ng grace, na magpapanatag po sa aming mga kalooban ngayon na kami nga po ay bayan na ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. At kami ngayon ay bahagi na ng Kanyang project of restoration. Dala po namin ang mabuting balita na magpapalaya po sa mga taong naalipin ng diablo ng kasalanan. At kami rin po ay tinatahanan ng iyong banal na Espiritu upang gawin namin ng mga bagay na magbibigay ng kaluguran sa inyo. Iba't iba po ang mga trabaho namin, iba't iba po ang mga kalagayan namin, at yun po ay ayon sa iyong kalooban. Ikinalat po ninyo kami sa iba't ibang dako ng lugar na ito upang sa lugar na yon ay makapagbigay kami ng dangal sa iyo sa paggawa ng mabuti sa aming kapwa bilang paglilingkod namin sa Diyos. Palakasin po ninyo kami. Patuloy kaming manangan sa katotohanan ng iyong mga salita upang maingatan namin ang aming mga sarili sa mga deceptions po ng kaaway para po i-derail kami sa layo ninyo. Marami pong salamat o Diyos. Mabuti po kayo. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen.